Bagong statement na itong si Kibuloy, hindi na nga daw siya natatakot at mukhang haharap na siya sa investigasyon. Or baka mas lalo kang natakot doon sa pwede kang maaresto nga. Na-receive mo na ang subpoena at kung hindi ka pa rin mag-comply dito sa investigasyon na gagawin ng Senado at ng Kongreso, ay talagang pwede kang ipadampot. You see? Akala mo na forever ka talagang magiging impressive in the eyes of your followers at isipin nila na ikaw ay untouchable. May katapat, ulitin ko madalas ko itong sabihin, may katapat ang bawat isa sa atin. Ang katapat man ni Kibuloy ay dumating na. Pero yun nga, dihado, yun ba yan? Dihado siya sa kanyang naging katapat dahil ang katapat niya po ay ang publiko. Abay, halos lahat gustong maaresto etong appointed son of God na ito. Pabor ang marami na siya ay dapat humarap sa investigasyon at kung wala kang kasalanan ay dapat talaga ay harapin niya ang anumang klase ng hearing or investigation. Ganon dapat. Ayun, hindi naman daw siya takot. Dapat daw ay lumaban na siya ngayon. Anong sabi? Meron siyang bagong statement na medyo ngayon tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Pakialam namin sa inyo, kalayaan nating lahat. Ano kalayaan nating lahat na nagsasabi mo litit na to? Pakialam namin sa kalayaan. Huwag mo pakialaman yung kalayaan namin. May kalayaan kaming lahat. Ikaw ang walang laya dahil ang mga katulad mo ay siguradong lumiliit ang mundo. Kaya, naku po, huwag mong idamay ang sambayanan. Lalantod na daw siya at hindi na daw siya natatakot. Tayo ay magkaisa ngayon. Sino makikiisa sa damuhong ito? Blessed, sino makikiisa sa'yo? Gunggong na to, di ba? Galit. Pero totoo, sino makikiisa sa'yo? Ano to? Gusto niyo makiisa ang sambayanan sa mga kabulastugan niyo? Paaway, pa-victim ang nangyayari dito kay Kibuloy. Anyway, anong sabi? We remind Pastor Kibuloy that he must comply with the subpoena or we will have no choice but to hold him in contempt and proceed with his arrest. So yun, good luck. Parang ang sarap tingnan, parang ang daming maliligayahan, ang daming matutuwa pag naaresto ang mga katulad ni Kibuloy, Sara Duterte at ni Digong. Sigurado tayo maraming matutuwa. Sana pagbigyan ang mga kababayan natin. Dahil talagang maliligayahan ng marami, matutuwa ang marami. At syempre, ang pinakamatutuwa dyan ay yung mga inabuso. Yung mga winalang hiya na itong tatlong ito. Hindi lang tatlo yan, marami pa. Syempre, justice ang kailangan ng mga biktima. Kaya sigurado tayo na mas matutuwa sila kung itong tatlong ito ay makita na arestado at kailangan ng pagdusahan ang kanilang mga kasalanan. In the name of justice, nothing else. Good luck.